Hi mga kaate, this is Ate Dap. So tonight we're going to discuss about Job Bank in Canada. What is this Job Bank? So ang Job Bank is a website that connects you with jobs and helps employers to find new workers quickly. O ito yun silang dito nagmi-meet yung employers at saka yung job seekers. Yung mga employers nagpo-post sila ng job dito sa website na ito at ito yung ang mga job seekers naman dito naghahanap ng trabaho. So dito natin pupunta tayo sa website ng Canada dahil let's say for example I'm a job seeker. So i-click ko yung job seekers and then gagawa ako ng account ko. So, gaya ko kasi meron na akong account dati pa. So, sign in ang gagawin ko. Log in na lang ang gagawin ko. So, kung hindi ka po, wala ka pang account dyan, mag-create account ka pa lang. So, tinakpan ko yan para sa password ko. And then, yun, nakalagin na ako. So, dyan ka pupunta sa website na yan, jobbank.gc.ca. So, ayan. Kasi ang job bank kasi guys, dyan kasi mo makikita ang mga listings ng mga employers or dito sa bansang Canada kung dito ka maghahanap. Kasi ito yung database of jobs from across the country or a region. So ayan po, meron siyang security question kasi meron na akong account, 'di ba? So kakabira natin yan para hindi makita ang password natin. So kung mahanap mo ang trabaho na hinahanap mo, dyan kayo magmamatch. And then, makikita dyan ang mga job posting. So, kailangan mong mag-agree. Kailangan mong mag-agree yan sa nila. And then, yan, makikita mo na merong, yan yung account ko. Yung pangalan ko, my profile, yung search, yung yan, dyan mo makikita. So, standard lang ang account ko. It's because para hindi na ako nag-upgrade kasi ayaw kong magbayad. So, yan makikita mo, 'di ba, na yan, you can scroll down, mabasa-basa mo kung anong hinahanap mo dito. Tapos para kalikutin mo ba ang site na ito. Tapos yan. So, sa my profile ko yan, sa profile pag na-create mo na, meron kang job title, yung mga keywords sa taas, location, search, kumpleto yun dito. Kung gusto mo maghanap ng trabaho dito sa yan. Sa cursor na yan, makikita mo yung mga my jobs, alerts, search, dashboard mo, yung my profile mo. So, dyan sa keywords na yan, pwede ano bang job ang hahanapin mo. So, dyan mo pwedeng ilagay, tsaka yung location. So, ang nilagay ko dyan, halimbawa, all of Canada para malaki ang options mo ba. So, gaya niya kung across Canada, lahat ng mga provinces na may hiring na hinahanap mo, let's say for example, restaurant manager, kung maghanap ka sa Alberta, i-click mo yung, kung meron kang specific na lugar na alam mong pupuntahan, say for example, may family ka sa Manitoba or may friends ka sa Manitoba or sa New Brunswick, i-click mo yung New Brunswick kung meron bang lalabas na hiring sa kanila doon or meron bang job postings na nagpo-post dito sa website. Kasi 'di ba ang job bank is dito pino-post ng mga employers sa mga hinahanap nilang hiring. Mabilis sila makahanap dito. Ito yung kailangan, required kasi yan na ipopost ang mga hiring, ang posting ba, ang listing na nag-hire sila, ang company naghahanap sila ng mga ganito. Say for example na restaurant manager. So makikita mo ang location, kung saan, anong position, anong pangalan ng business, kung kailan siya gi-post, date posted, and also ang salary mo annually or ang per hour mo. Makikita mo siya diyan sa baba. So, 'di ba may salary na kasulat also. Makikita mo ang hourly rate or ang annual rate, but usually ang nandiyan kay hourly. So say for example, kung maghahanap ako ng caregiving job, ilagay ko lang dyan doon sa keywords sa taas. Tingnan mo. Yan. Yan. Location, territory. Yun yung makikita mo yung pinang-click ko na 'di ba na
places or provinces. So, yan. So, kung halimbawa, caregiver or child caregiver. So, halimbawa, isusulat ko dyan sa keywords. And then, location. Lalagyan ko dyan, say for example, ng location na all across Canada or kung gusto kong para malaki ang option mo ba kung saan ba. Maraming province ang nag-hire ng nanny or child caregiver. So, isusulat mo lang dyan sa location. So, lalabas na yan. So, yan mga live-in caregiver or sa home care, date posted, kung which province from them, tapos pangalan ng employer. Sometimes kasi it's the name of the employer or the name of a in-home care caregiver. So, yan. But usually, nung naghanap ako, ang hanapin mo is yung private, yung pangalan ng employer talaga para pagdating mo dito, family ang pagtatrabahoan mo, hindi siya company or hindi ba siya private ba. Dapat ang mahanap mo dito is family na naghanap ng live-in ba or live-out. That depends on you. So, dyan, kalikutin mo lang yung website, makikita mo, say for example, i-click mo yung isa. Kasi minsan, nagpo-post sila dito sa job bank, tapos nagpo-post din sila sa Indeed. So, pwede mo lang yan, i-click ang link na yan, tapos makikita mo yung job posting nila. So, kung saang lugar, and then pangalan ng employer, mga benefits mo, as kung ma-hired ka nila, tapos yung job description, kung anong gagawin mo, sakali kung ma-hire ka ng family, yung duties mo, so nandyan nakalagay. Para malalaman mo kung halimbawa ma-hire ka, ano ang gagawin mo. So, yan lahat. And then, nagka-post yan sa Indeed kasi minsan meron silang link na pinost sa Indeed, pinost din sa job bank. Kaya yun. Kasi dito maganda kasi ang tawag nito, dito sa job bank kasi online lang ba siya, hindi mo na kailangan. So yan, click mo apply now. So kung gusto mo talaga mag-apply, sindan mo, meron silang meron silang ways on how to apply. So i-click mo lang, pwede mo kunin ang email, pwede mo rin kunin ang phone number, kung anong ways on how to apply kasi nakalagay yan dyan sa kanila. So ayan. So, dyan sa may search, kung i-click mo na ang search, makikita mo yung hinahanap mo. So, halimbawa, childcare provider, private home ang hinahanap mo. So, yan, i-click mo lang yan. And then, makikita mo na merong I dyan kasi ibig sabihin yan, nakapost din ang posting na ito sa job bank at saka sa Indeed. So, halimbawa, susubukan kong tingnan yung childcare live-in caregiver. So, lalabas yan dyan siya kung ang sabi pa sa posting is direct apply, yung address, yung magkano ang hourly rate, tapos yan, nandyan ang information, ang listing ng trabaho na a-applyan mo. Education na requirement, kung saan na site, kung duties and responsibilities mo, and then ang settings, ang task mo, kung anong trabahong gagampanan mo kung sakaling ma-hire ka nila. So yan, nakasulat yan siya dyan lahat. So marami, depende siya, diba, ito, marami siyang requirements. So benefits mo, and who can apply for this job. Makikita mo dyan sa baba. So who can apply. So ayan, makikita mo, diba may email siya. So who can apply kung temporary resident ka sa Canada, permanent resident ka sa Canada, dyan. Diyan mo makikita kung paano ka mag-apply. Tapos, kalikutin mo lang siya. So, kung makikita mo dyan na show how to apply. So, ganyan. Meron siyang email. Pag may email dyan na ibig sabihin na yung email ng yung nag-post, yung private employer, kukunin mo lang yung email, isusulat mo. Tapos, sindan mo siya directly ng resume mo, tsaka yung cover letter mo na nakita mo yung, so halimbawa ito na naman si Alexander Wong
nag-hire siya, nag-post siya na kailangan niya ng live-in caregiver. So, yan, i-click mo yan siya, makikita mo kung yung hiring na, yung job posting niya kung saan sa Scarborough, Ontario. Tapos, yan, mga benefits nakasulat din. So, yan, may mga overview, language, education na required nila sa pag-hire. And then, on-site, working environment, responsibilities, credentials, ganyan. And then, yan, mababasa mo dyan kung anong kailangan ni employer, anong hinihingi nila sa aplikante. Dyan sa benefits din, ganyan. So, sa baba, makikita mo who can apply for this job. So, find employer na, halimbawa, who can apply for this job na nakasulat dyan na they accept outside applicants from Canada. So, meron kasing ganyan na merong PR, Canadian citizen, permanent residents, or temporary workers. So, who can apply? So, makikita mo dyan, i-click mo lang siya, tapos lalabas na ang email. So, kukunin mo uli ang email niya, tapos sendan mo ng resume, tsaka yung cover letter mo. Kaya, ang cover letter mo, importante na nakahanda siya kasi kukunin mo lang yung email. Dapat may cover letter ka para alam, hindi magtaka yung employer kung sino ba tong nag-send sa akin, na saan niya nakuha saan mo nalaman ang posting nila, ang listing nila. So, dapat may cover letter ka nga, parang explanation mo kung saan mo nakita ang listing nila para at least hindi sila sino ba tong taong ito. So, ganyan. So, makikita mo talaga dyan kung halimbawa kung saan mo gustong magtrabaho, Manitoba ba, sa ang province inside Canada. So, depende sa'yo. Gusto mo private, but maganda talaga ang private kasi iyang Airdrie, Alberta, nasa yan, yung nandito din ako sa Alberta kasi. So, yan, makikita mo, hindi siya medyo mahirap, pero kailangan ng tiyaga dito kasi ikaw ang naghahanap ng trabaho na mag-i-sponsor. So, kung makahanap ka dito, maswerte ka. Dito ko nahanap ang amo ko sa job bank. Itong amo ko ngayon, mag-ano na ako sa kanila. 2 taon. Ngayong February. So, who can apply for this job? Yan, ganyan. Do not apply. Meron talagang ganyan. Do not apply if you are not authorized to work in Canada. So, ganyan, merong mga ganyan. So, kung halimbawa, maghahanap ka ng employer na nakalagay dyan na who can apply for this job, na halimbawa, they can accept outside applicants. So, mas mabuti, no? Kasi ako dati, itong nahanap ko, ang nakalagay kasi is who can apply. So, halimbawa, kung maghahanap ka ng housekeeping. So, ganyan lang din. Ganyan lang ang gagawin mo. Keywords, tapos saang location. So, ilagay mo Canada, yung parang all across Canada para lalabas kung saan ang may hiring. So, ganyan lang siya. And kasi ang tawag nito, pag dito ka nag-apply, ibig sabihin ikaw ang naghahanap ng employer. Hindi ka magagastusan ng todo kasi halimbawa kung sa agency ka nag-apply, sila ang magbibigay ng employer. Malaki ang babayaran mo kasi silang naghanap ng amo mo. So, kung halimbawa house cleaner ang hinahanap mo, so ganyan din, no? Makikita, the same din kung child caregiver ba, any jobs, ganyan ang pagkakita nila daan, pagkakalagay nila dyan sa listing na merong hourly rate, pangalan ng employer, or sometimes name ng company, but much better ang private na employer, hindi yung company. Kasi yun yung required ng IRCC dito. And then yun, mas maganda yun talaga siya. Makikita dyan nila ang task mo, responsibilities mo, ang duties mo, ang benefits mo, ang language na required, ang education, tsaka kung paano ka mag-apply. So, ang importante on how to apply, kukunin mo lang yung email nila, tapos sindan mo ng cover letter, tsaka yung resume mo na professional na formal na resume, hindi yung formal na resume ang dapat ang isisend mo dyan. So, ganyan lang ang gagawin mo kung anong job ang hinahanap mo.
Yan, isusulat mo lang dyan, keywords, maglagay ka ng keywords and then city. And then, kukunin mo lang ang email nila, sindan mo ng resume and cover letter, and that's it. Diyan ako nakahanap, dito ko nahanap ang amo ko, kaya hindi ako medyo nagastusan ng requirements lang ang gastos ko nung pumunta ako dito sa Canada. Hindi ako nagastusan ng gaya ng iba na gumastos ng 500,000, umabot. Yung mga estudyante, umabot yan sila ng mga SP, mga international student, umabot yan sila ng mga sobrang, sobra 1,000,000 kasi malaki kasi ang tuition nila. Kaya yung ako, nagtiyaga talaga ako dito na maghanap dito sa job bank kasi nani ang qualification ko kasi kaya nani din ang hinahanap ko. So halimbawa kung ikaw store, kung gusto mo sa store magtrabaho, so ganyan. Maghanap ka lang dito. Dito mo makikita talaga kung anong gustong trabaho mo na qualified ka or yung qualifications mo ba, yung experience mo sa related ba sa a-applyan mo. So, dito mo siya makikita. Kasi nakapost yun siya sa iba, sa Indeed, tsaka dito sa job bank. So, hindi siya masyado. Standard lang ang gamitin mo na account para hindi ka magastusan kasi 'di ba magbabayad ka pa tapos masasayang lang ang pera mo tapos hindi ka, alam mo yun. So, ganyan lang ang gagawin mo, and then pagtapos mo lang, pag halimbawa paggabi na napagod ka na, mag-sign out ka lang tapos balik ka ulit. Tapos ako dati nung naghahanap ako, nagkota ko na at least makakuha ko ng 50 emails sa isang gabi bago matulog. Sindan ko yan ng resume tsaka cover letter. Ganyan ang ginagawa ko dati kasi napapagod rin ako. Kaya may quota ako. So, may quota ako sa everyday ko ginagawa. Pero pag halimbawa, pag weekend, pag wala akong trabaho, nung nasa Hong Kong pa ako, marami akong nasisindan pag weekend, pag walang trabaho. So, sinimulan ko siya. Matagal din akong nakahanap kasi umabot pa ako ng mga 1,000 sobra pa na emails na sinindan ko ng resume at cover letter ko ng application ko. Pero sa awa ng Diyos, yun, na-hire din naman ako. So, yan, dito ka lang magpunta sa www.jobbank.gc.ca. So, yan, gc.ca. Yan. So, kung gusto mo naman sa USA, kung gusto mo namang pumasok sa USA, yan, hanapin mo yung federal government job site, yung official na government job site para kung gusto mo mag-apply doon, teacher, ganyan, kung gusto mong pumunta ng USA. Pero kung Canada ka, sa job bank ka, maghanap job bank Canada. Pero kung USA ka, gusto mo mag-apply ng teacher, dyan makikita mo sa website, official na website ng USA government kung anong gusto mong trabaho. Kung 'di ba ang hiring ngayon sa USA is yung mga teacher from the Philippines, nag-hire sila. So diyan mo makikita. So hindi ka talaga, kung gusto mo mag-DIY, kung meron talagang paraan, kung gusto mo, pero wala, yung gusto mo lang, yung ayaw mong harapin ba, ayaw mong mag-DIY, ayaw mong magsipag. Kung meron ka namang budget, wala yung problema. Gusto mo lang, mag-sign in ka, tapos ganyan. Mag-create ka rin ng account, ganun din ang gagawin mo. Pero kung napapagod ka, mag-agency ka, tapos magbabayad ka lang sa kanila, sila nang bahala sa iyo, sila nang bahala sa papers mo. Pero halimbawa, gaya ka sa akin na walang budget, so, yan, magtiyaga lang. Tiyaga ka lang na mangita o sponsor sa mo para makakita ra jud kag amo kung gustohon jud nimo. Ako nakakita mo ko sa una kay katubitang kay wala jud ko laing choice kay kuan lagi, wala ko'y budget mo to.
Kay wala man ko'y budget, so yun. Naningkamot ko gakuha nga mangita ko og pamaagi nga magkakita og sponsor kay para processing ra akong gasto og requirements og kana ra. Processing nga dili na ko magbayad og agency kay magbayad kog agency dili gid siya enough kay kung agency pa gasto kaayo eh. So maura to siya no. Maraming salamat and good night. Thank you so much.